Sa paningin ng buong mundo, parang abalang-abala na si Putin sa Ukraine. Pero sa kaibuturan ng Kremlin, may mga planong ginagawa. Nararamdaman ni Putin na may pagkakataon siya. Ramdam din niya ang desperasyon. At kapag pinagsama ang dalawang iyon, ang tugon ni Putin ay palaging gawin ang bagay na ayaw ng lahat. Magpalala ng sitwasyon. May paparating na paglala na hindi pa natin nakita noon. Ayon ito sa intelihensya ng US na nagsasabing may nakaambang pag-atake ang Russia laban sa NATO. Ipapaliwanag namin kung bakit at kung ano ang maaari maging anyo ng pag-ataking ito sa video na ito. Pero una, narito ang aming natuklasan mula mismo sa intelihensya. Pumutok ang balita niong Agosto 8 na ayon sa bagong intelihensya ng US, nagpaplano ang Russia na subukan ang sama-samang paninindigan ng NATO sa pamamagitan ng tinatawag nitong limitadong pag-atake sa isang bansang kaalyado ng NATO. Ang uri ng pag-atake na yon ang malinaw na paksa ng debat. Pinakamalamang na mga hula ay mula sa cyber attack hanggang sa maliit na pagsalakay laban sa bansang maaring ituring ni Putin na kabilang sa mga mahihina sa alyansa ng NATO. Gayunpaman, anuman ang maging anyo ng pag-atake, ang gusto talagang gawin ni Putin ay subukan kung gaano katatag ang paninindigan ng NATO sa kasalukuyang kalagayan ng pandaigdigang politika. Lalo na pagdating sa pagpapatupad ng Artikulo 5 ng NATO Charter bilang tugon sa ganitong uri ng pag-atake. Sa ilalim ng artikulong yon, obligadong tumulong ang lahat ng miyembro ng NATO sa sinumang kasapi na makakaranas ng pag-atake sa sarili nitong teritoryo. Pinag-iisipan ni Putin ang artikulong yon at tinatanong ang sarili niya kung kasing tibay nga ba ito, gaya ng sinasabi ng NATO. Ayon sa intelihensya ng US, nagsisimula ng maramdaman ng leader ng Russia na kailangan ng isang pagsubok at maaaring dumating ang pagsubok na yon ng mas maaga kaysa inaasahan ng kahit sino. Iniulat ng CNN na ayon sa tatlong source na pamilyar sa intelligence briefing, maaaring ilunsad ang paparating na pag-atake ng Russia sa loob ng susunod na ilang taon. Sa ulat nito, nagbigay ang Telegraph ng mas maikling panahon. Ayon sa ulat, maaaring hindi pa aabutin ng ilang taon bago mangyari ang pag-atake. Maaring ilang linggo na lang bago pakawalan ni Putin ang anumang pinaplano nila ng kanyang mga kasamahan habang nasa Kremlin o mas malamang na nagtatago sa isa sa maraming bunker ng kanilang leader. Sabi ng Telegraph, anumang plano ng Russia ay maaring magsimula na agad ngayong taglagas, habang pinag-iisipan ng Kremlin ang mga susunod na hakbang nito sa Ukraine at sa iba pang lugar. Noong Hulyo, ayon sa nakalap mula sa intelihensya ng US at Europa, kabilang sa mga opsyon ang isang armadong provokasyon sa teritoryo ng Poland, mga pag-atake laban sa mahahalagang infrastruktura ng NATO, at maging mga operasyong false flag na layuning ibintang ang sisi sa Ukraine at lumika ng pagkakabahabahagi sa loob ng NATO. Isa sa mga iyon ay nangyari na natatalakayin natin ng mas detalyado mamaya. Pero pagdating sa pinakabagong impormasyong ito, may malinaw na tanong na dapat sagutin. Ano nga ba ang magiging itsura ng malaking pagsubok ng Russia sa NATO? Dito, nagiging malabo ang mga bagay, gaya ng madalas mangyari pagdating sa mga plano ng Russia. Ang tanging sigurado lang tayo ngayon ay ayon sa intelihensya, mas handa na si Putin na pahintulutan ang mga mapang-udyok na aksyon sa teritoryo ng NATO. Ayon sa ulap ng CBS News. Mukhang ang hybrid na taktika ang pinaka-obvious na pagpipilian. Ang mga ganitong pag-atake ay nagbibigay ng presyon sa NATO habang maikakailan naman ito ng panig ng Russia. Nakita natin ang perpektong halimbawa nito sa Alemanya noong unang bahagi ng Agosto. Doon, may natagpuang drone na may dalang pampasabog sa isang paliparan sa Leipzig. Ang drone na yon ay sinuri ng US at natukoy na galing sa Russia, ayon sa mga opisyal na nakausap ng CBS. Gayunpaman, ito rin mismo ang uri ng bagay na madaling itanggi ng Russia. Kahit sumabog man o hindi ang drone, agad na magtatanggol ang mga kasamahan ni Putin. Hindi kami yon. Siguro may problema ang Germany sa mga terorista. Baka kung hindi sila kontra Russia, wala sanang ganitong nangyayari. Alam nang ibig sabihin yan. O baka dapat tingnan ng Germany ang Ukraine. Baka silang may gawa. Lahat ng klase ng palusot ay lalabas sa bibig ng mga tagapagsalita ni Putin para magpaliban at magtanggi, para magdulot ng kalituhan at pagkakabahabahagi na siya namang layunin ng hybrid warfare ng Russia sa simula pa lang. Kaya isa sa mga posibilidad ang mas marami pang katulad ng nangyari sa Leipzig. Pero may iba pang mas nakakabahalang opsyon ang Russia. Binanggit sa ulat ng intelligence ng US ang posibilidad ng isang limitadong paglusob. Tandaan, ang layunin ni Putin ay subukan ang magiging tugon ng NATO. Ang hybrid warfare at mga cyber tactics ay bahagi ng mga plano ng Russia. Pero matagal na itong ginagawa ni Putin. Ang tunay na pagsubok ay nasa pag-trigger ng Article 5 na nabanggit natin kanina. At lalo na kung paano tutugon ang US sa paglala ng Russia matapos ang nakakapagod nitong kampanya laban sa Iran. Ayon yan kay Heather Conley, na isang senior fellow sa American Enterprise Institute. Sinabi niya sa Wall Street Journal, ang tanong ay kung paano tutugon ng Estados Unidos sa ganoong sitwasyon. Palaging layunin ng Russia na hamunin ang kredibilidad ng NATO at paghiwalayin ng Estados Unidos sa mga kaalyado nito. Walang mas malinaw na pagsubok sa tugon na yon kaysa sa isang paglusob sa teritoryo ng isang kaalyado ng NATO.
Lalo na kung isa ito sa mga kaalyado na naniniwala ang administrasyong Trump na hindi sapat ang ambag bilang bahagi ng pagiging miyembro ng NATO. Nabanggit ang Poland, kahit na walang makakaakusa sa bansang yon na hindi natutupad ang mga obligasyon nito sa NATO. Mas malaki ang ginagastos ng Poland mula sa kanilang gross domestic product o GDP para sa depensa kaysa sa ibang miyembro ng NATO kabilang na ang US. Noong 2025, naglaan ang Poland ng 4.48% ng kanilang GDP para sa kanilang militar. May iba pang posibleng opsyon na matatagpuan sa rehiyon ng Baltic. Ang mga bansang Baltic na Lithuania, Estonia at Latvia ay pawang maliliit at vulnerable ayon sa Guardian. Ang isang provokasyon sa isa sa mga estadong ito, tulad ng pagpapadala ng mga armadong grupo na walang marka sa sinakop na teritoryo o kahit ang paglulunsad ng pag-atake laban sa silangang flank ng NATO ay magiging tunay na pagsubok sa determinasyon ng organisasyon. Kung talagang naisubukan ng Rusya ang Article 5, tila ang pinakamalinaw na opsyon ay ang pagsakop ng maliit na teritoryo. At ayon sa Newsweek, magiging tamang-tama ang timing ng ganitong pagsubok kung mangyayari ito sa loob ng susunod na ilang buwan. Simple lang ang senaryo. Magpapadala ang Rusya ng mga tropa, walang markaman o may marka, sa teritoryo ng isang kaalyado ng NATO. Mukhang ang Estonia o Latvia ang pinakamalinaw na mga pagpipilian. Habil pareho silang may hangganan sa Rusya. Hindi susubukan ng mga tropang iyon na lusubin ang kabisera gaya ng ginawa ng Rusya nang salakayin nila ang Ukraine noong 2022. Sa halip, tatawid sila ng hangganan at sasakop ng teritoryo na para bang hinahamon ang mga puwersa ng Baltic na tumugon sa kanilang presensya. Para sa NATO, lumilitaw ang isang suliranin. Itinuro ng Newsweek na marami sa mga miyembro ng NATO ang nangakong dagdagan ang kanilang gastusin sa depensa at palakasin ang kanilang sandatahang lakas. Ngunit ang mga pangakong iyon ay para sa ilang taon, ibig sabihin, maaring hindi pa sila handang tumugon nang may kumpiyansa sa ganitong pagpapakita ng lakas ng Rusya. Iba ang magiging usapan kung malakihang pag-atake sa NATO. Hindi na lang basta hinahamon ng Rusya ang mas malakas na kalaban sa puntong yon. Parang sinisipan na nila ang oso sa muka ng paulit-ulit hanggang sa makaagat sila. Hindi yon ang gusto ni Putin. Alam niya na mahihirapan ng Rusya na harapin ang buong lakas ng NATO habang nakikipaglaban sa Ukraine. Pero ibang limitadong pag-agaw ng teritoryo. Sinusubok nito ang Artikulo 5 dahil pinipilit nitong tanungin ng mga miyembro ng NATO ang kanilang sarili kung sulit ba talagang magpadala ng puwersa para lang sa ilang kilometro kwadrado ng teritoryo sa hangganan. Hindi rin kakailanganin ng Rusya na maglaan ng napakaraming sundalo para sa ganitong operasyon na siyang eksaktong kailangan ni Putin habang marami pa sa kanyang mga sundalo ang naiipit. Ang kailangan lang gawin ng Rusya sa ganitong sitwasyon ay agawin ang isang maliit na bahagi ng lupa at hintayin kung ano ang gagawin ng NATO. Sa perpektong mundo ni Putin, walang gagawin ng NATO bilang tugon. Mag-aangkin ng tagumpay ang Rusya. Hindi ganun kahalaga ang mismong teritoryo kumpara sa ibig sabihin ng kabiguang ipagtanggol ang teritoryong iyon. Tingnan ninyo. Idedeklara ng Kremlin, itong alyansa ng kolektibong depensa na pinagbubuhusan ninyo ng pera ay hindi naman kayo natulungan. Masisira ang kredibilidad ng NATO, lalo na sa mga maliliit na bansa na umaasa sa pagiging bahagi ng NATO para sa kanilang depensa. Ang mga propaganda at kampanya ng disinformasyon na susunod ay magiging mas malaki pa kaysa sa dati. Nalilikha ng pagkakabaha-bahagi na gusto ni Putin makita sa NATO. Maaring parang hindi makatotohanan ang lahat ng ito. Gayunpaman, ipinapahiwatig ng intelihensya ng US na naniniwala si Putin na mas marami siyang opsyon na yon kaysa dati mula nang simulan niya ang kanyang pananakop sa Ukraine. Ang posibilidad ng pananakop ng Russia, maliit man o malakihan, ay dati nang itinuturing na malabong mangyari. Hindi na ganun ngayon. Sa bawat lumilipas na linggo, lumalaki ang posibilidad ng ganitong hakbang ni Putin ayon sa intelihensya ng US. Kung susubukan ng Russia ang maliit na pag-agaw ng teritoryo, ang kanilang estratehiya ay mabilis na magpasok ng mga tropa, maglagay ng mga electronic warfare system para guluhin ang komunikasyon ng NATO at maglagay ng mga air defense upang gawing mapanganib ang himpapawid para sa anumang fighter jets na susubok na dumaan sa gilid nito. Hindi ito haka-haka. Tulad ng itinuro ng Newsweek, aktibong nagpaplano at nagsasanay ang NATO para sa ganitong uri ng senaryo sa mga war games na kinabibilangan ng Allied Rapid Reaction Corps nito na siyang unang re-responde kung sakaling subukan ang ganitong pag-agaw ng teritoryo. Sa madaling salita, naghahanda ang NATO para sa posibilidad na mangyari ang ganitong sitwasyon. Gayunpaman, ang mga war games na isinasagawa nila ay nakabase lahat sa senaryong atakihin ng Russia ang isa sa mga Baltic states sa taong 2030. Ayon sa intelihensya ng US, maaring mangyari ang anumang plano ng Russia sa lalong madaling panahon, posible ngayong taglagas. Iyan ang problema na kinakaharap na yon ng NATO. Pero may mga tanong pa rin na nananatili bukod sa kung ano ang maaring gawin ng Russia. Ang pinakapangunahin sa mga tanong na ito, ang siya ring pinakamahalaga. Bakit na yon? Anong nagbago sa isipan ni Putin na hindi lang siya handang magbigay ng pahintulot sa isang pang-uudyok na ganito kalaki na hindi pa natin nakita nun? Kundi handa rin siyang subukan ang NATO sa panahong abala pa ang militar ng Russia sa Ukraine. Sa totoo lang, ang nangyayari sa Ukraine ay malamang na bahagi ng sagot sa mga tanong na iyon. Pero bago tayo magpatuloy, paalala lang na pinapanood ninyo ang palabas tungkol sa militar. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button at i-enable ang notifications para hindi mo mamiss ang alinman sa aming mga video. Isang bagay na masasabi natin tungkol sa intelihensya ng US ay ang konsepto ng pagsubok ni Putin sa reaksyon ng NATO ay hindi na bago. Ang mga provokasyon ay matagal ng bahagi ng plano ng Russia para sa Europa at nagsimula na ring magpalala ang Russia kahit hindi pa umaabot sa puntong nagpapadala sila ng mga sundalo sa lupa. Nabanggit namin ang banta laban sa Poland kanina sa video. Noong unang bahagi ng Hulyo, nagbabala ang mga ahensya ng intelihensya ng US sa Poland na may binabalak ang Russia sa kanilang teritoryo, malamang isang pag-atake laban sa bansa. Ang uri ng pag-ataking yon ay naging paksa ng mga haka-haka noong panahong yon.
Noong huling bahagi ng Hulyo, maaring nakita na natin kung ano ang binabalak ng Russia. Noong Hulyo, 31 misil ng Russia ang pumasok sa himpapawid ng Poland. Hindi ito kasing bihira gaya ng iniisip mo. May mga misil nang pumasok sa himpapawid ng Poland noon. Ngunit bumabalik din patungong Ukraine. Pero iba ang pagkakataong ito. Sinubaybayan ang misil habang tumatawid ito sa hangganan ng Poland at Ukraine. At tuloy-tuloy lang itong nagpatuloy. Nagpadala agad ng mga eroplano ang NATO at Poland na sinundan ang misil hanggang sa bumagsak ito sa isang bukirin, nag-iwan ng malaking hukay, ngunit walang nasaktan. Sa kalaunan ng investigasyon, natuklasan na ang misil ay isang Ko-100 at isa cruise missile ng Russia at nakapasok ito ng 90 kilometro sa loob ng Poland mula sa hangganan ng Ukraine. Ang punto na gusto naming iparating dito ay tungkol sa kredibilidad. Nagbabala ang US intelligence na may mangyayaring masama sa Poland, tapos nga may nangyari sa Poland. Tinupad ni Putin ang banta na sinabi ng US na mangyayari. Kahit nasa parang, nagbibigay pa rin sa Kremlin ng dahilan para itanggi ang kasalanan. Maaring sabihin ng Kremlin na ang misail ay naligaw papuntang Poland dahil sa electronic warfare ng Ukraine. Aksidente lang daw ang lahat. Mukhang malabo yon. Isa itong pagsubok at marami na rin ganitong pagsubok ang isinasagawa ng Russia habang lalo pa itong nagpapalala. Ilang araw bago bumagsak ang Ka-100 at isa sa isang bukirin sa Poland, pinabagsak ng puwersa ng NATO sa Romania ang 3 drone sa loob ng 3 araw na lahat ay pumasok sa himpapawid ng NATO. Bago pa mangyari ang lahat ng ito, napansin ng Atlantic Council noong Hunyo na pinaiigting ng Russia ang kanilang lihim na digmaan laban sa NATO na ang layunin ay pahinain ang suporta para sa Ukraine. Binanggit ang mga pag-atake ng panununog na nakatarget ay noon ay punong ministro ng UK na si Keir Starmer. Pati na rin ang mga sabotahe, paninira at paniniktik na isinasagawa ng mga network ng mga proxy na kumikilos sa mga bansang Europeo. Kaya kapag sinabi ng intelihensya ng US na maaaring may mas marami pang darating at malapit na itong mangyari, dapat itong seryosohin. Pero nandiyan pa rin ang tanong, bakit na yun? Hindi lang ito tungkol sa pananakot. Iyan lang ang mahalaga kay Putin. At ang mga uri ng hybrid na pag-atake na binanggit natin ay sapat na para sa Russia. Pero gusto ni Putin na magpalala pa at isa sa mga dahilan, ayon kay dating US Ambassador sa United Nations na si John Bolton, nang makapanayam siya ng CNN, ay maaaring nararamdaman ni Putin na may takot sa panig ng US. Sa tingin ko, maingat niyang pinagmamasdan ang administrasyon ni Trump sa Iran at ang naamoy niya ay takot, sabi ni Bolton. At dagdag pa niya, ang takot na si Trump ay nasa isang sitwasyon kung saan wala siyang agarang solusyon sa problema ng presyo ng gasolina para sa mga Amerikanong mamimili. Binanggit ni Bolton na ilang buwan na lang ang midterm elections at ang US ay abala pa rin sa Iran. Ang takot na tinutukoy ay tungkol sa pagpasok sa panibagong sigalot na malapit na sa midterm elections. Kung umatake ang Russia sa taglagas, haharap ang US sa isang dilema. Kung matrigger ang Article 5, maaaring matakot si Trump na magbigay ng tugon na obligadong ibigay ng US bilang bahagi ng tungkulin nito sa NATO habil sa pagpasok sa pangalawang digmaan. Habang patuloy pa ring nilalabanan ang isa na ipinangako niyang matatapos na sana ngayon, maaaring maging isang katapusang pampulitika para sa administrasyon ni Trump. Noong Abril pa lang, sinasabi na ng Bloomberg na ang Operation Epic Fury ay nagdulot ng impresyon na mas mahina ang US sa paningin ng mga kalaban nito, lalo na matapos magkasundo sa isang paunang tigil putukan. Maaring kahanga-hanga ang shock and awe ng kampanyang panghimpapawid. Pero hindi ito nagbunga ng resulta laban sa isang rehimen na handang magmatigas. Dagdag pa rito, nagamit na ng US ang malaking bahagi ng kanilang mga missile stockpile sa Iran at malamang ay ayaw nilang pumasok sa panibagong laban sa Russia kahit pa ma-activate ang Article 5. Nakikita lahat ito ni Putin at marahil alam niya na may pagkakataon siyang umatake habang mainit pa ang sitwasyon at hindi pabor ang US sa ideya na masangkot muli sa panibagong digmaan. Gayunpaman, may iba pang nangyayari dito. Tiyak na may bahagi ang takot sa anumang plano ni Putin. Ngunit hindi lang takot ng US na masangkot sa panibagong digmaan ang nasa isip ng leader ng Russia. Kung tung ang intelihensya ng US at may binabalak si Putin na posibleng kabilang ang pag-angkin ng lupa, kung ganon, senyales din yon na natatakot si Putin sa sarili niyang mga tao. Desperado siya dahil nangako siya sa Russia ng madaling tagumpay sa Ukraine. Ngunit hindi niya ito natupad at ngayon ay kailangan niya ng isang bagay na makakaagaw ng atensyon mula sa kung gaano siya kabigong tuparin ito. Sa ganitong sitwasyon, ang NATO ang madaling gawing panlilihis. Ang malaking masamang lobo na uudyukin ni Putin para ma-justify niya ang paglala ng kampanyang militar ng Russia. Sinabi ni dating US Secretary of Defense Leon Panetta sa CNN na maaring ang nangyayari sa Ukraine ang nagtutulak sa kanya na gustuhing palalain ang provokasyon laban sa NATO. Sa tingin ko, frustrado si Putin dahil hindi niya makita ang paraan para makaalis sa sitwasyon sa Ukraine. Sabi ni Panetta, dagdag pa niya, malaki na ang tinamo niyang dagok at sa palagay ko ay naghahanap siya ng ibang paraan para ipakita ang pagiging agresibo ng Russia. Sa madaling salita, kailangan ni Putin ng isang power play na magpapakita sa mundo at sa sarili niyang mga tao na banta pa rin ang Russia. Kailangan ng power play na yon dahil sa napakasamang kalagayan ng opensiba ng Russia sa Ukraine. Kahit na naglunsad ang Russia ng malaking opensiba nung tagsibol at tag-init sa lupa sa Ukraine, napakaliit ng kanilang naging tagumpay. Sa katunayan, pareho noong Abril at Mayo ay nawala ng teritoryo ang Russia sa Ukraine. 116.01
at 281.1 na kilometro kwadrado ayon sa Institute for the Study of War o ISW. Nagawa ng Russia na makabalik sa panalo noong Hunyo at Hulyo, bagamat halos 70 kilometro kwadrado lang ang kanilang nakuha sa loob ng 2 buwang yon, ayon sa ulat ng ISW. At hindi rin mukhang mas maganda ang Agosto sa mga unang araw nito. Pinaigting ni Putin ang mga pag-atakeng panghimpapawid ng Russia laban sa Ukraine para mapunan ang mabagal na pag-usad. Sinasamantala ang kakulangan ng Ukraine sa mga pangharang sa misail na balistiko upang targetin ang mga sibilyan ng bansa. Isang overnight na pag-atake noong Agosto ang pumatay ng 2 pang tao at nakasugat ng 13. Hindi ito mga tagumpay militar para sa Russia, pero ito lang ang may pagmamalaki ni Putin sa kanyang kapalpakan sa kampanya sa Ukraine sa ngayon. Ang problema kay Putin ay hindi siya napipilit umatras kahit desperado na siya. Ipinapakita ng mga revelasyon sa pinakabagong ulat ng intelihensya ng US ang bagay na iyon. Ang presidenteng Rusya ay pinakamapanganib kapag naipit siya sa isang sulok. Mas malamang na umatake siya kaysa sumuko. At kapag hindi gumagana ang pag-atake niya sa Ukraine, naghahanap si Putin ng ibang mga target. Kailangan niya ng mga distraksyon para hindi pag-isipan ng kanyang mga tao kung paano nagdurusa ang Rusya ng mahigit 30,000 kaswalti bawat buwan sa Ukraine. Gusto niyang baliwalain nila ang amoy ng nasusunog na gasolina dahil sa mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery at ang pagtaas ng presyo sa mga grocery store. Kailangan ni Putin ng suporta para sa kanyang agresyon at ang isang provokasyon laban sa NATO ay maaaring maging paraan niya para makuha ito. Gusto ni Putin subukan ng NATO pero hindi rin niya tututulan kung tutugon ang NATO gamit ang puwersa. Magbibigay yon sa kanya ng dahilan para mag-escalate. Kaya nagsisimula ng lumampas sa mga hangganan ng Ukraine ang digmaan sa Ukraine. Nagsusugal si Putin pero pakiramdam niya panalo siya kahit ano pa ang mangyari. Kung maglunsad siya ng anumang uri ng pag-atake sa teritoryo ng NATO at walang tugon, makakamit ni Putin ang panalo sa usapin ng kredibilidad. Kung mayroong tugon, magagamit ni Putin ang disinformasyon para kumbinsihin ang mga Ruso na ginagawa na ng NATO ang sinasabi niyang gagawin nito. At kailangan ng magmobilisa ng Russia para lumaban sa labas ng mga hangganan ng Ukraine. Kahit ano pang mangyari, mananatili sa kapangyarihan si Putin. Ang kanyang desperasyon ay nagdudulot pa ng mas maraming sakuna. Pero sa sakunang iyon, maaaring makita ni Putin ang pagkakataon para manatili bilang presidente ng Russia. At iyan ang dahilan kung bakit kailangang mag-alala ang NATO at dapat seryosohin ang intelihensya ng US. Kung gusto mong malaman kung gaano na talaga kadesperado si Putin at kung bakit ang solusyon niya sa problema sa Ukraine ay ang mag-escalate, kailangan mong mas makilala kung sino talaga ang taong ito. Meron kaming perfectong video para sa iyo. Si Putin ay isang taong obsessed sa kanyang pamana at ipinaliliwanag ng aming video kung bakit maaring hindi lang ito maging dahilan ng kanyang pagbagsak, kundi pati na rin ng pagbagsak ng bansang pinamumunuan niya. Panurin ang video para matuto pa at huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong mga kaganapan sa paglala ng kampanya ng Russia sa ilalim ni Putin. At salamat sa panonood!